Hello there guys, good morning. So, ever since May 5, 2024, di na ako ulit nakapag daily vlog, no? Kasi due to some circumstances na, unexpected, um, something happened to the account, kaya uh, lumipat na ako ng trabaho sa ibang company. Now nagtatrabaho ako sa bagong company. And then ilang buwan na bang nakalipas? May, June, July, August. So mga 3 months, no? 3 months din na hindi nakapag daily vlog. And I don't think na kaya ko na mag daily vlog pa, which is yun sana yung bala ko. Yun, kumbaga kahinaan ko na lang yun talaga bilang bilang tao, no? Nag-commit ako, kaso yun nga. But importante ngayon, nakapag-record ako ngayong araw, and yun nga. So dati pa nung January nag-start na rin yung yung chapter ng buhay ko, which is sobrang na akong naging fan talaga ng UNES. And yun, more on lagi na ako nakaabang sa mga content nila, no? And yun, gumagawa ako ng artwork for UNES. Yun nga, gumagawa din ng t-shirt, no, na i-distribute for October na visit nila. So yun nga, if ever na gusto nyo mag pre-order ng t-shirt, message nyo ako sa Facebook, JP Clemente. Yun, mag pre-order na din kayo. I-release po namin mga bandang September 21, no? So merong original na white version and merong black version kami, na reverse yung kulay, no? Puti yung print, tsaka may pink or magenta sa likod na Curious UNES logo. So yun guys, still kahit ganun yung nangyari, no, medyo I think yun nga, nadapa tayo. And mahalaga pa rin talaga is bumangon, no? Bumangon lang lagi, at kailangan matuto pa rin talaga. Especially yun, my age, 27 na ako. Kailangan talaga maging mature, kasi hindi rin biro yung mga problema sa family, no? Kailangan talaga na maging responsible in terms of finances, no? So kaya napaka-importante ng trabaho, no? So I have my 8-hour job, no? And nagsa-sideline na lang ako, no, for additional additional source of income, no? So yun, yung may share ko lang din is masaya ako, no? Masaya kasi may nabasa ako na kahit naman may pera ka or madami kang pera o wala kang pera, yung stress nandyan lang yan, eh. Pag wala kang pera, mas stress ka. Pag madami kang pera, mas stress ka pa rin, because you will think of how you will manage your money, maybe may company ka, o iniisip mo yung pera mo na baka ninanakaw lang ng iba, o mali yung paggamit ng mga tauhan mo, baka malugi or ganun. So money management, so ibig sabihin yung stress, kakambal na talaga natin yan kahit ano pang status natin sa buhay. So it's just on our mind, no, how we will control our mind, how we will view the world, no. So sa akin naman, personally, syempre it's important na merong sapat na pera talaga. Yung takot lang kasi natin is, knock on wood, one of our family members will have some serious illness, yun, kailangan merong finances na makasupport. So importante din na meron talagang sapat na pera din talaga, to support, or else makapag-build ng system or business, no, para merong constant na source of income. So yun, be positive lang, no. Within the 3 months na hindi ako ng pag daily vlog, yun, medyo challenging talaga.
like sobrang challenge, pero grabe din na during those time naramdaman ko talaga yung presence ni Lord, na nandyan talaga nandyan talaga si Lord, promise. Parang nararamdaman ko talaga yung presence niya, na minsan parang ayoko magsaya masyado kasi parang biglang babawiin din or biglang may masamang mangyayari, na minsan may ganun akong feeling na sa sobrang madaming beses ka nang nagtitiis, na parang wala kang karapatang magsaya. Yung parang dumating naman sa yung point na dapat maging masaya ka or kailangan mag-celebrate ka, parang hindi ka gaano masaya kasi parang natatakot ka, dahil natatakot ka na baka bawiin. Alam mo yun, masaya ako ngayon, parang ayoko magsaya masyado kasi baka may masamang kapalit. Ganun yung pag-iisip ko which is I think kailangan ko ding bawasan, kasi minsan kapag binigay talaga sa opportunity na maging masaya, just live with it, no? Kailangan be happy, kailangan all out din talaga. And in terms of of mga bad karma or masamang balik, you just have to continually pray, just prayer talaga pa rin. So yun. So currently nandito ako sa sa Makati, binisita ko si Papa. And then tomorrow, Sabado, attend ako ng kasal ni Kuya Ken and Ate Jessica. So sa inyo, Kuya Ken and Ate Jessica, congratulations and my all the best wishes, sana i-bless palalo yung buhay nyo, lalo buhay pagiging mag-asawa. So yeah. And yeah guys, yun lang. Excited na ako sa comeback ng Eunice dito sa Pilipinas, and yeah, kailangan ko i-handle ng maayos yung mga orders ng t-shirt. So kailangan ko makipag-coordinate sa aking supplier, tsaka nag-handle ng printing, kailangan maganda yung quality, kailangan hands-on, very happy na madaming nag-respond sa post ko for pre-orders. Even even yung mga malalaking pangalan sa fandom, masaya ako. So it's a little pressure, may mga counting pressure to execute, pero kailangan galingan, and kailangan hands-on lang talaga. And kapag maganda yung result, then it will be good, kasi magiging recommendation yan para mas madami pa yung kumuha ng t-shirt, So it's a fan-made t-shirt, na curious, na sinuot ng mga Eunice members sa kanilang curious comeback. So guys, PM nyo lang ako sa aking Facebook, JP Clemente. And I guess yun muna yung i-share ko ngayong araw, this day of September 6 na yata. September 6 na ngayon. I wish na mag-ingat lang kayo palagi guys, magdasal palagi, and in times of loneliness, trouble, hardship, always pray, pray lang lagi, kasi nandyan pa rin yung awa ng Diyos, and kailangan maging aware lang talaga tayo sa mga ginagawa natin, kasi yun nga, kapag may ginawa tayong masama, panigurado may balik pa rin talaga sa atin. And pag may ginawa naman tayong tama, wag na tayo mag-expect na may babalik sa ating blessing, pero the reality is meron pa rin talagang blessing na matatanggap tayo kapag tayo din yung gumawa ng mabuti sa kapwa o sa mundo, So yun muna guys, and I love you all, ingat kayo palagi.